Hello sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwal at sa katotohanan sa buong mundo. No? Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, pagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang iyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timothy chapter 4, verse 16. So, patuloy kayo, be inspired with the Holy Spirit, and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, T. Maria. Tatak safety with a humble heart. Pambungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hello, mapagpalang oras po sa ating lahat. At welcome po. Welcome sa ating munting tahanan dito sa Facebook at sa YouTube, ang ating PESMA Plus. At sa pagkakataon na ito, tayo po ay magninilay na naman o ang ating Gospel Reflections sa ating programa na PESMA, Pagnilayan ang Ebanghelyo sa Madaling Araw sa Pilipinas. Alleluia, Alleluia. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, Alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, Kabanata 7, Talata 31 hanggang 37. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga taingan nito. Pagkatapos, lumura
at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata. Ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito na wala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakarinig na ang bingi at nakapagsalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Hello, welcome po. Welcome po sa ating munting tahanan dito, ang ating PESMA Plus, sa ating munting gawain ang pagninilay. Yung PESMA nga, di ba? Pagnilayan ang Ebanghelyo sa madaling araw sa Pilipinas. At sa pagkakataon na ito, ako po mag-host muna ng ating program dahil nga wala si PES Mayor. So kaya pre-recorded ang lahat natin na video na nilay hanggang makabalik siya. Alam nyo naman, umuwi si PES Mayor dahil nga namatay yung kanyang ama. So, si Rex muna ang magraran nito at hindi ako makakalpag live. So, pre-recorded. At any rate, we will try our best na hindi po maputol ang ating 3 days a week na schedule ng ating reflection. Lalo-lalo na sa mga nagbabantay sa ating reflection dito. So, thank you din po sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay at pagsusuporta. Happy Valentine's pala po sa lahat. At tingnan natin kung ma-connect natin ang Valentine's Day, ang araw ng mga puso, sa ating ebanghelyo sa araw na ito. So sa pagkakataon na ito, alam na natin na ang start po ng ating program ay ang pagninilay ng ating Santo Papa sa Gospel na binasa natin ngayon. Ito po yung words of the Holy Father. So basahin muna natin. Jesus revealed to us the secret of a miracle that we too can imitate, becoming protagonists of Ephata, of that phrase, be open, with which he gave speech and hearing back to the deaf and the dumb man. It means opening ourselves to the needs of our brothers and sisters who are suffering and in need of help by shunning selfishness and hard-heartedness. It is precisely the heart that is the deep core of a person that Jesus came to open, to free, in order to make us capable of fully living the relationship with God and with others. He became man so that man, rendered eternally deaf and mute by sin, may hear the voice of God, the voice of love that speaks to his heart, and thereby, in turn, may learn to speak the language of love, transforming it into gestures of generosity and self-giving. Ito po'y binasa ng ating Santo Papa sa kanyang Angelus noong 9th of September in the year of our Lord 2018. So, happy Valentine's Day po sa lahat at alam na natin na itong araw na ito ay araw po para sa araw ng puso, di ba? Araw ng pag-ibig. At ang ating gospel ay kahit po bingi at pipi at bingi, ito po ay connected pa rin sa ating puso. Alam na natin na ito palagi ang binibigyan diin kung titingnan natin ang buhay ng isang tao, ang uri ng isang tao, ano ba klaseng tao siya, makikita natin dahil sa puso. Kasi nga, nung nakaraang nilay, nabigyan natin din ng diin yan, na sinabi nga ni Jesus na hindi yung pagkain ang nagpaparami sa tao, kundi ang
lumalabas sa kanyang bunganga dahil ito'y nanggaling sa kanyang puso. So, happy Valentine's po sa mga lovers. Alam na natin na this is a big day para sa lahat. Sa atin din, di ba? At alam din natin na ang Valentine's Day mula sa pagsa-celebrate ng tunay na Valentine's Day, tunay na pag-ibig ni Saint Valentine's, napalitan ito, di ba, na twist ito at syempre, na-transform into a commercial one. So ngayon yung Valentine's para more of like, you have to buy something to express your love, di ba? Yun yung roses, chocolate, or whatever. Pero at any rate, hindi rin yun masama. May isang araw tayo na bigyan natin ng emphasis sa mga lalo na sa mga di ba, sa mga nagliligaw pa. This is really a big day. Pero sa atin naman, na medyo may edad na, iba naman ang Valentine's Day, di ba? Ang Valentine's Day is something to remember yung ating loved ones. Pero every day is a Valentine's Day, di ba? Lalong-lalo na dito, sinabi nga ng ating Santo Papa, na it is precisely the heart that is the deep core of the person that Jesus came to open, to free, in order to make us capable of fully living the relationship with God and with others. And with others, di ba? Yun ang sinabi niya. He became man so that, di ba, bumaba siya dito sa lupa, so that man, tayo, rendered eternally deaf and mute by sin. Yan ang pinaka-importante na ma-acknowledge natin na tayo ay makasalanan. So, eternally, ano sabi niya? Rendered eternally deaf and mute. Dahil dyan, di ba, eternal, ibig sabihin hanggang kailan tayo po ay pipi at bingi dahil sa mga kasalanan niya. Di ba, kailangan mabinjangan nga tayo para tayo naman ay mabuksan sa mga sakramento ng simbahan. Because grace flows through the sacraments. At ang ating simbahan lamang ang makapagbigay ng sakramento. So, kailangan mag-avail tayo ng sacraments. Kaya yung baptism, isa yon sa mga bagay na binubuksan ang ating mga puso para matanggal ang ating pagkabingi at pagkapipi. So at lalong-lalo na dito sa last na sentence sa ating Santo Papa, He became man so that man, rendered eternally deaf and mute by sin, may hear the voice of God, the voice of love. Diba? Araw ng pagmamahal ngayon. At ano ang boses ng pagmamahal? It's the voice of love. The voice of love that speaks to his heart. Napakaganda po. And thereby, in turn, may learn to speak the language of love, transforming it into gestures of generosity and self-giving. Ang pagbubukas po sa ating mga puso, ang pagtanggal po ng ating pagkabingi at pagkapipi ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng yung kanyang magandang balita, the voice of love. Kailangan po ito na mag-transform natin. So you walk the talk. Kailangan po mula sa hindi tangible, kailangan i-transport natin sa magiging tangible, di ba? Magiging makahawakan natin. Ayan po ang gesture, ang ating gawain para sa mga ibang tao. Di ba? Yan yung ibig niya sabihin, the gesture of generosity and self-giving. Minsan po, excuse me, minsan nakikita natin na yung gesture na ito para sa ibang tao. Yung sabi natin, ito yung kawawa naman, di ba? Yung tao sa kalye, kawawa naman, nakikita natin sa TV. Nasa shanty sila, nasa squatter sila, kawawa naman. Ay, hindi po ganyan. Di ba? Yung sinasabi dito is the gesture of generosity. Kailangan sa tao na malapit muna sa iyo.
'Di ba? Sa tao na may immediate tayo na responsibility. Yan ang first natin na generosity. Hindi ibig sabihin na hindi tayo makapag-contribute sa ating society, pero una-una ang need muna ng ating ng immediate na family members. So we transform them by the Word of God and also by our generosity and self-giving. So ang self-giving doesn't mean material, di ba? It could be your time, it could be your talent, but it could be your treasure too. So yan po ang aking pagninilay ngayon at sana po ay nagustuhan rin ninyo. Hanggang sa muli po, Rex from Chicagoland. May God bless and keep us to Jesus Christ, our Lord and Savior. Shalom, mapagpalang oras at papuri sa Diyos. Maraming salamat. Pisma Guwapo, utod, kumpadre Rex ng Chicagoland. Sa lahat ng mga Pisma at sa lahat ng mga nanonood, tangkilik, suporta, lalo na ang nanalangin sa pinagkaloob ng Panginoon na channel, Pisma Plus, lalo na po sa programang ito, Pagnilayang Ebanghelyo sa Madaling Araw, dyan sa Pilipinas. At napakaganda ng madaling araw na Ebanghelyo dyan sa Pilipinas, araw ng Biyernes, Pebrero 14, 2025. At ito po'y isang kapistahan ng mga puso, no? Valentine's Day. No, ang ating santo ay, kung hindi po ako yung nagkamali, ay si Santo Nicolas, ano po. Pero sa araw na ito ay ginugunita po natin ang kapistahan din ni Saint Cyril, monk and Methodist at isang obispo. Yun ang kaarawan po niya ngayon. So punta po tayo sa Ebanghelyo. Napaka-iksi pero malaman. Ano po? Dahil ito po'y pagpagaling sa taong pipi at pingi. At nabanggit naman po rito ang lawa ng Galilea. So lawa po ng Galilea. Pero pag tiningnan mo po sa pangalan po niya sa English ay Sea of Galilee. Ito po'y matabang ang tubig. Pero lawa po pala ito. At napuntahan natin ito ilang beses na po. Sa 2 dekada pong nanatili po tayo rito sa banal na lupa ng Jerusalem, Eretz Israel, ay palagi nating binibisita po doon dahil doon po nagsimula ang ministry ng ating Panginoong Jesucristo. No? Nung nagpakita po siya sa kanila ni San Pedro, no? Pagkatapos ng pagkabuhay po niya. No? So doon po nagsimula
Ang ibig sabihin na tinawag po niya ang mga kanyang alagad bilang kanyang tagapagsunod, hindi sa pagkabuhay pala. Pasensya na po. So sa panahon na yon, no, sa lupain ng Tiro, itong mga lugar na nabanggit po ay yung ibang nadaanan ay part, no, ng Decapolis sa ating pag-ikot-ikot po roon. Ang napakalaga rito itong paniwala ng mga tao sa ating Panginoon, na itong taong pipi at bingi ay mapagaling po niya, no, sa karaming tao, at hindi niya po pinakita ng tapatan, no, kung di inilayo po niya itong taong ito, at may ginamit po ang ating Panginoon. Kanyang daliri, ang pagdudura niya, no, ang dura niya, ayun pang hinipo. Ito po'y pinagnilayan ko nga po. Kung ito po ang nakita ng mga kapatid nating Hudyo, ay mangdidiri po talaga itong mga kapatid nating Hudyo, no? Isipin mo, no? Nilagay niya sa tainga ang daliri, tapos yun din pong ginamit niya, no, sa dinuraan po niya, at hinipo ang dila, no, ng taong ito. Kung ating isipin na itong mga bagay na ito na ginamit ng ating Panginoon ay pinahintulot ng Diyos, no? Yun nga po sa ating simbahan na binigyan niya po ng authority, ay ipinahintulot ang mga bagay na wala pa sa kapanahunan ng mga apostolis, no? Dahil po sa otoridad na binigay ng ating Panginoon ay pinasa sa unang Santo Papa San Pedro hanggang kay Pope Francis na po, at nandyan po sa simbang itinayo po ng ating Panginoon ang deposit of faith, no, na dahan-dahan po nire-reveal, no, ng banal na espiritu sa ating mga kaobispuhan, kasama na po ang Santo Papa, no? So napakalaga po ito. Kahit ang panyo may tulong po yun, no? Palagi tayong tinutuligsa ng mga kaibayang pananampalataya, ang paghipo ng banal na larawan o banal na imahe ng ating Panginoon, lalo na po sa katatapos lang po nating fiesta ng Jesus Nazareno. So may mga apostol na kahit nga ang kanilang shadow, no, ay makapagpagaling sa may sakit. So, hindi ko na po alaala ang mga talata o saan mababasa, pero kung marami tayong oras ay basahin po natin ang buong banal na aklat, dahil po mabasa po natin na kahit po ang pagdaan ni San Pedro sa isang may sakit ay nakapagpagaling
ang anino. May gagamitin po ang ating Panginoong Diyos na bukod sa ating kaalaman. Isipin mo, ang dinura niya, yun ang ginamit po niya. Ihipo sa dila ng pipi. At nabuksan ito. So, napakamangha ito. Ganon din po sa atin. Minsan, hindi natin mapansin ang miracles na ating nakamtan. Una-una sa ating buhay, na nakatulog tayo, nakagising pa po, nadagdagan nating buhay. Minsan, makalimutan po natin magpasalamat. Minsan ako nga, yun nga, sinisikapan ko po, na before matulog, kahit po hindi ka makatulog, ay ako po yung patuloy nagpupuri sa Panginoon. Na in case of emergency, tulad sa sitwasyon po ng trabaho namin po rito, na ating gabi ay gigising ang aming inaalagaan o minsan magpasaway. Ay hindi ka po bigla ka lang bumangon at diretso na po sa trabaho. Minsan hindi ka na makapag-sign of cross. Pero, kung ang ating pagsusumikapan na yung sinabi ng ating San Pablo na pray without ceasing, hindi natin makaligtaan ito. Na kahit emergency pagbangon, maka-sign of cross po tayo. O di kaya makapag-isip tayo na balikan ang ating Panginoon na magpasalamat. Hindi na po kailangan ng hiling kung wala ng oras. At hindi sa time team na pag-uusap sa ating Panginoon. Pagkabiglaan, puri ng puri. So, yun, ang magawa po sa ating buhay ng Panginoon na hindi natin mapansin o dandahan natin masilayan o maramdaman, hindi na natin po antayin. Hindi na natin po antayin na makita ng ating mata, alanganin po tayo sa sitwasyon. Hindi na kailangan. Kung anumang sitwasyon, patuloy po natin siyang purihin at pasalamatan sa lahat ng bagay na ipinagkaloob po niya. Yung ang teaching po namin nung nakaraang Sabado, kung paano ipapaliwanag sa atin na ang lahat na nasa atin, ang lahat nasa paligid natin, kasama po ang ating buhay, ay pinagmamay-ari ng ating Panginoon. Kasama na po ang ating pira, dahil financial stewardship doon. Binigyan ng tayo ng o pinahintulutan po tayo ng ating Panginoon ng mamahala ng lahat ng ito. Tulad po sa Genesis, binigay ng Diyos Ama ng Trinity na ipamahala kay Adan ang lahat sa mundo. So, yun po. Ganyan din po tayo. Nung nabinyagan po tayo, ay ang lahat ng mga misyon ng ating Panginoon ay bahagi din po tayo. Ano pa kaganda yun?
Kung nagnilay po kami sa financial stewardship, paano gagamitin ang pera na nakamtan mula sa pinapawisan. Napakaganda. Ang mga matutunan natin ang kagustuhan ng ating Panginoon. No? So magbigay ng bukal sa loob sa ating simbahan itinayo ng ating Panginoon dahil pangangailangan sa evangelisasyon, no? At sa mga komunidad na nakapasilong sa simbahan na tumutulong sa evangelize sa mga kapatid po nating Katoliko at hindi Katoliko na maliwanagan at maibigay sa kanila, maparamdam ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos na walang hanggang, at ang kaligtasan mismo. So, pagdating sa kaligtasan, mabigat i-evangelize. Pero yung pagmamahal ng Diyos na makita po sa atin, yun po, yung nga po ng biro-biro na dapat kung tayo po ay nasa simbahan, lalo na po nagsiserve tayo at isang opisyalis sa simbahan, so mag-ingat po tayo, no? Yun po ang nung linggo naman po na leadership talk, ano yan, team building, yun ang importante, na matuto tayo sa gusto ng ating Panginoon. So yun po, no, nabuksan ang kanyang tainga, makarinig na po, at mabuksan din ang kanyang pananalita. Yun ang malaking. At minsan tayo din po ay bingi, no, sa salita ng ating Panginoon, dahil yun ang mga bagay na minsan ayaw nating makinig sa ating Panginoong Diyos. At minsan, o halos na hindi tayo makapagsalita ng katotohanan. So, yun lang po ang aking maibahagi sa Biyernes na ito. So, shalom, 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 Beletraot, back to you. Guwapong utod, kumpadre Rex ng Chicagoland. Shalom, Beletraot, papuri sa Diyos, God bless us all. Viva Kasya. Mapagpalang gabi sa ating lahat, sa araw ngayon ng gabi dito sa Israel, at saan man nararating ngayon ang ating pagbabahagi at pagninilay sa mabuting ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Marcos 7:31 to 37, kung hindi ako nagkakamali. Sa ating munting channel ay may parating natin itong mabuting balita ng ating Panginoon saan man tayo naroroon ngayon. Diyan sa Amerika, sa Europa, sa Asia, at sa mga kapatid natin dito sa bansang Israel. At ating pagninilayan ngayon ang pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus sa mga may sakit. Gaya nga ng sabi sa Ebanghelyo,
ang Panginoong Hesus kasama ang kanyang mga piniling apostoles ay naglalakbay ang kanilang ministry. So itong ministry din ng PESMA, ano bang ministry ang tayo na bibilong, ay gamitin natin ito para maisigaw at maging echo ang ating boses sa mabuting balita ng ating Panginoon. Ang pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus lalo na sa mga may sakit at papapalayas ng demonyo. Ito ay yung ministry ng ating Panginoon na saan man siya naglalakbay kasama mga apostol, siya ay nagpapagaling at nagpapalayas ng demonyo. At ganun din na mga kapatid, dahil sa kapangyarihan at otoridad na ibinigay ni Jesus dito sa mga pinili niyang apostoles at sa lahat ng mga successor ang ating mga kaparian, hanggang sa ngayon ay ginagawa ng ating mga kaparian ito through the sacrament na iniwan niya sa banal na simbahang iniwan niya sa ating lahat. Meron tayong mga kapatid na na-encounter dyan kung saan natin na-encounter dyan sa autobus, saan man dyan sa daan dito sa Israel, lalo na kung may sakit. Tayo'y nagkakatikais ng konting pagbabahagi yung pagpapagaling ni Jesus sa sakramento ng kumpisal, hindi lang sa kumpinal kundi sa anointing of the sick. Gaano kahalaga itong mga sakramentong ito, mga kapatid? Bakit natin isinasagawa itong mga sakramentong iniwan ni Jesus sa ating lahat? Napakabuti ang Diyos dahil masyado tayong spoiled, dahil sa mga sakramentong ito ay bumabalik tayo sa ugnayan o sa relasyon natin sa Panginoong Hesus, lalo na sa sakramento ng kumpisal. Kung malayo tayo sa grasya ng Panginoon o meron tayong mga mortal na pagkakasala na siyang nagpapalayo sa ugnayan natin sa Panginoon, inaanyayahan tayo ng ating mga kaparian sa mga sakramentong ito na ating isasagawa para mabalik tayo sa grasya ng Panginoong Hesus. Yun ang una, dapat nating pangalagaan yung cares natin, yung confession na lagi nating isinasagawa at utos ng ating Panginoong Hesus na anuman ang patatawarin nyo dyan sa lupa ay aking patatawarin sa langit. Ang adoration, yung adoration natin, yung mataas na pagsamba sa banal na Eucharistia sa araw ng linggo, pagkikitagpo natin sa ating Panginoong Hesukristo, paano natin napapalagoy yung spiritual life natin sa banal na Eucharistia. Susunod, yung rosary life natin. Yung rosary life natin, ito yung nagpapatatag ng ating pananampalataya at pakikipag-ugnayan sa ating tagapamagitan, walang iba kundi ang ating mahal na Inang Birheng Maria. At nailapit tayo sa ating Panginoong Hesukristo na kanyang anak. Eucharistia. Yung Eucharistia ay napakahalaga dahil maliwanag sa sinasabi ng banal na kasulatan, ang sino mang hindi tumanggap sa aking katawan at dugo ay walang buhay na walang hanggan. Paano natin makakamtan at makamit yung buhay na walang hanggan kung wala itong Eucharistia? Na hindi lang ito simbolo, kundi totoong katawan ni Kristo at dugo ni Kristo na ating tinatanggap sa banal na misa. Itong mga sacramentals na gamit-gamit natin sa ating pagdarasal, gaya ng ating rosaryo, na ating pinagninilayan ang buhay ni Jesus at buhay ni Maria. Itong mag-inang ito na ating binabanggit sa banal na rosaryo. So, pangalagahan natin, mga kapatid, ang cares natin sa ating buhay dahil ito yung nagpapalalim sa ating pananampalataya, lalong ugnayan natin sa relasyon natin sa ating Panginoong Hesukristo at siyempre ang paghingi natin ng tulong lagi sa ating mahal na Inang Birheng Maria para ilapit tayo sa kanyang anak na ating Panginoong Hesukristo. So mga kapatid, receive natin yung mga sakramento. Dahil sa sakramento ng binyag, naging anak tayo ng Diyos hanggang sa sakramento ng kumpisal, sacrament of reconciliation, sacrament of anointing of the sick na nagpapatibay sa ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo.
Amen at maraming maraming salamat. Mapagpalang araw mga kapatid ko kay Kristo, lalong-lalo na sa Pasma Plus at sa Catholic Prayer Warrior. Ang ating gospel ay narinig natin ang pagpapagaling ni Jesus sa bingi at sa taong hindi nakapagsasalita. Nabatian natin na si Jesus mismo kibutang niyang iya makamot sa dalunggan. Kag ang iya tudlo sa bakba. Kag ang bungol kag nga apa. Kag apa nakahambal kag nakabati. Ang nagihambal ni Jesus para makabati ang tao. Ifata nga buod silingon magbukas ka. Ifata magbukas ka. Mumana ang gusto ihatag sa aton o ihambal sa aton sang Diyos. Ifata magbukas ka nga buot silingon para sa aton. Mangin abri kita sang aton mga bakba para ibuyagyag ang gospel o ang ebanghelyo sang Diyos. Gamitin naton ang aton mga talinga sa mga kauturan naton nga nagakinahanglan sa aton. Hindi kita magpabungol-bungol sa tawag sang Diyos. Hindi kita magpabungol-bungol kung may tao nga nagakinahanglan. Hindi kita magpabungol-bungol kung ang aton kasi isig kataw nagakinahanglan. Ifata magbukas ka. Kung buot silingon mga kauturan, abrihan naton ang aton talinga para mabatian naton ang nagakinahanglan sa aton. Buli. Ifata nga kung sa diin amuman na ang ginasiling sa aton sang Diyos nga abrihan naton ang aton talinga para batyagon o pamatian ang aton nga bokasyon sa iya. Ano ba ang bokasyon nga aton mabatian nga ginatawag niya kita? Ifata, magbukas ka at mangmalaman mo kung ano ang iya ginahandom para sa imo. Iabrihi ang imo bakba sa pagbuyagyag sang kamaayo sang ebanghelyo niya. Ibuyagyag ang iya paghigugma. Ibuyagyag ang iya kamaayo. Kung mabatyagan naton mga kauturan, ginhamba before matapos ang aton ebanghelyo subong, ginhambal niya. No? Sa tanan nga hindi sila magpanugit nga kay bisan sino nga nahanabo nga nangyari na ginawa ni Jesus. Pero siguro sa kanilang curiosity, sa kanilang pagkamangha, sa kanilang ligaya din, niisabi nila, naibahagi nila ang pagiging mabuti ng Diyos. Kahit na sinabi ni Jesus na hindi niya sabihin sa iba. Hindi nila sabihin sa iba. Ngunit, because of the expression na masaya tayo, na
ibubuyagyag natin ang ating magandang naranasan. Nawa ganun din. Naranasan na nating naging Kristiyano. Naranasan na nating mabinyagan. Nawa gawin natin ang totoong pagiging Kristiyano. Ang pagbabahagi, pagpapanalangin sa mga kapwa, sa mga kapatid natin. Buksan natin ang ating mga bunganga at tulungan ang mga nangangailangan ng salita ng Diyos. Gamitin din natin ang ating bunganga upang ipanalangin ang ating mga kapatid. Upang alalayan ang ating mga kapatid. Nawa sa Ibanghelyong ito, buksan natin ang ating bunganga at ang ating tainga sa mga tawag ng Diyos para sa atin at tayo'y sumagot sa kanyang tawag. Magandang araw at pagpalain tayo ng ating poong may kapatid. So yan po ang ating pagninilay sa araw na ito. Remember that we may learn to speak His language, the language of love, by transforming it into gestures of actual generosity and self-giving. Thank you po. Salamat sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay, at pagsusuporta sa ating channel. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para naman po matulungan ang ating channel na lumago at para naman po maikalat natin ang magandang balita. Again, thank you so much. At ito po si Rex from Chicagoland. May God bless and keep us through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Manalangin po tayo. Sa aking piling, tinatawagan ka, banal mong presensya, Espiritu, banal manahan ka, Espiritu, banal lumapit ka. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Espiritu, banal